huwag mong sikilin ang kalayaan ng mangangaral na umisip, gumawa ng paraan para makapagligtas ng lalong marami. Bakit? Lahat ng paraan Sa anong paraan mas makapagliligtas tayo ng marami? Mas makakahikayat tayo ng marami? Sa anong paraan? Iisipin natin yon. Bakit po? Bahagi ng kalayaan ng mangangaral na sa Diyos, mag-isip ng lahat ng paraan para makahikayat ng lalong marami. Lalong marami. O ngayon, nung nandyan na ngayon yung mangangaral, ang gusto mo ilagay sa pagkaalipin. Bakit? Ang gusto mo yung paraan mo. Bakit? Ilalagay mo nga sa pagkaalipin Pagka yung paraan niya, hindi ganyan dapat. Dapat yung ganito. Dapat yung ganon. Dapat yung ganire. Dapat yung ganon. Ano ibig mo sabihin? Di gusto mo yung paraan mo ang gawin. Ano ngayon ang ginagawa mo? Inaalis mo yung kalayaan ng mangangaral na umisip ng iba pang mga paraan para lalong makahikayat ng lalong marami. Tatanungin ko kayo ngayon, mga kapatid, sa atin po bang ginagawa at pinagsisikapang pagtulong-tulungang gawin? Sa palagay ninyo, mas makakahikayat ba tayo ng lalong marami o hindi? Mas madali ba ngayon sa inyong mag-imbita noong mga aayaing makinig ng doktrina o hindi? Kayo na po ang magsabi sa inyong mga sarili. Magiging tapat lang tayo sa ating mga budhi. Kitang-kita, nagigil ang taong ito sa kritiko ng pamamaraan niya. Ganito na ba lagi ang pasalamat sa MCGI? Katoksikan na ang pinaiiral? Kaysa ang mabubuting balita ng pagliligtas ng Diyos laging may pasaring at kaaway? Pero dito sa video nito, ang daming kabalintunaan. Una, pinalilitaw ni KD na progresibo daw siya. Kasi maganda naman yun, di ba? Pero bakit yung definisyon ng kahinhinan o kahit pagsunod sa gobyerno, makalumang ideya pa rin ang pinairal, lalo na yung dress code dyan. Kasi pinabash pa niya yung mga nagsasabi na gusto sa ganito panahon pa ni kapatid na Eli, panahon ni kapatid na Perez, yung mga lumang pamamaraan. Noon nga daw, parang analogy pa bakit ganun umuunlad ng teknolohiya, dapat ang pamamaraan umuunlad din. Bakit noon? Gusto mo bumalik sa panahon ni Moises? Ni Trambia wala pa nun. Diba? Halimbawa ngayon, dadalhin mo din doon sa panahon ng kapatid na Eli, hindi ka na lilipat ng paraan, kung hindi, dun ka na lang sa paraan lang nung panahon ni kapatid na Perez. Kanina, nakikita na akong memes na ginagawa yung mga kapatid sabi ko, malayo naman yung analogy. Hindi nila nakukuha yung punto ng mga kritiko. Ito, nandiyan, naka-flash ngayon sa screen yung isang analogy na ginagawa nila. Hindi porket gusto ng mga ibang kritiko yung dating pamamaraan, gusto na rin nila bumalik sa panahon na walang teknolohiya. Alayo ng punto, hindi nila nakukuha. Sa ibang rules, kahit yung kahinhinan 1920s pa rin ang pinairal. Medyo may kabalintunaan sa ganun aspeto. Doon naman sa topic niya, gusto niya talaga mabuting gawa ang primary means or pangunahing pamamaraan ng pangangaral. Saka walang masama sa mabuting gawa. Mabuti nga Pero hindi ba ginagawa na rin naman yan panahon ng kapatid na Eli? Tapos hindi pa niya mabanggit na isa sa mga pangunahing paraan. Kaya marami na anib yung tinatawag ng debate na salitaan na natuligsaan. Hindi marami kaya nahikayat At saka maganda rin naman talaga ang umanib noon dahil sa mga Bible Expo. Dahil sa mga Bible Expo,
ang mga taong talagang interesado sa salita ng Diyos ang naaakay. Ngayon, dahil lang sa pagkain at siguro kahihiyan o utang na loob sa nagpakain ay nagpapadoktrina. Ilan kaya matitibay sa mga ganito? Kasi noong unang siglo, ang mga apostol ay sa salita din naman ng aral. Kaya nga iba sabik pa eh. Ito ang halimbawa. Basahin natin sa isang talata ng Gawa sa Kapitulo 13, versikulo 42. At pagalis nila, ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Sa context ito, kaya nakakapaghikayat dahil nangaral ang mga alagad at hindi lamang nagpakain, kaya nga may tinatawag na ministeryo ng salita. Basahin din natin sa Gawa din yan, sa 6:3 hanggang 4. Magsihanap nga kayo, mga kapatid, sa inyo, ng 7 lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan na ating mailalagay sa gawaing ito. Datapuat magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. Kaya nga, bukod pa dyan sa mga apostol, mismong si Kristo din, hindi naman, bakit nga ba napako si Kristo? Dahil ba sa mabubuting gawa? Hindi, kundi dahil sa salita na ipinangaral niya na hindi matanggap noon ng mga nangunguna sa mga relihiyon na nag-enforce ng maraming rules. Basahin nga natin bakit sa pinagbabato. May ganun sitas eh. Sa 13 pala ng Juan. Sabi, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay pinapatukan namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Dahil nga sa pangangaral o sa mga sinasabi ni Kristo, doon na tisod o nagalit sa kanya mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa. Saka isa pa, kalayaan ang pinupunto nila. Kahit pa ba kalayaan daw ng mga ngaral. Pero hindi pa sila rin kumitil sa kalayaan ng kanilang mga naanib. Sila rin ang naniktik sa ibang reliyon, tapos sisiraan. Tapos kapag nakuha na ang diwa ng kapatid, ipapahiwalay sila sa dating reliyon upang ilagay sa pagkaalipin ng food pack, concert, hingian. Pero pag hindi ka naman mayaman, hindi ka naman hihingan. Kaya akala to rin ibang kanibal ang hingian masyado. O kaya kahit sa mga panuntunan, sa rules ng mga kaanib sa MCGI. Kaya mukhang sila nga yung kinatuparan ng sa 4:17 ng Galacia. 4 at 17. May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala, subalit, ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Ayan, kaya makikita ninyo, meron talagang nagmamalasakit sa hindi mabuting akala. Ano lang yan, perspective lang yan eh. Sa pananaw nila, mabuti ginagawa nila. Pero sa pananaw din naman ng ibang grupong Kristiyano, ang ginawa nila hinila pa labas sa kanila yung dating nilang miyembro. Diba, dinaan sa pagmamalasakit, binibigyan ng lugaw, food pack. Yung pala, ihiwalay sa kanila nakagis ng relihiyon upang sila naman, yung mga leader ng relihiyon, na sila naman ang ipagmalasakit. Like, pag may birthday concert, may mga regalo, todo ayaw nila ng regalo, pero tulad yan, pag may Sabat concert, may mga kailangan suportahan, kailangan samahan, mga ganun. Kaya very ironic lang na ginagamit nila yung kalayaan card, pero sila itong hindi nagpapalaya sa mga tao. Kahit sa pag-express lang ng saloobin, hindi sila pumapayag. Hindi tulad noon sa mga apostol, pwedeng harapan, sitahin ng isang apostol dahil meron silang kalayaan sumawata kung tingin nila may mali ng ginagawa ang isang leader o isang pinuno ng kanilang samahan. Pero sa ngayon, ang grupo dyan na may sentral sa palit ay nasa ilalim ng diktatorya. Ganun ang nangyayari. Sana yun po yung reaction dun sa video na yun nangyari sa kanilang SPBB. At siguro sa mga susunod kahit sa Broccoli TV, madidiscuss pa ang iba pang mga reaction ng mga kasama tungkol dyan. Salamat po sa panonood.